Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman ako, ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan sa araw na ito. And hopefully, this time, hindi na ito late na ma-upload. O sana hindi na talaga. Kahapon kasi late tayo. Anyways, nais ko munang mag-thank you sa inyong lahat dahil nandito kayo araw-araw. Tinitignan kung may bago tayong upload at nandito kayo araw-araw para mag-comment, para mag-share ng ating mga kwento. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta and syempre sa inyong walang sawa at walang pagbabagong pagmamahal. Sana all minamahal. Anyways, huwag kayong mag-alala dahil atin pong babasahin ang inyong mga pa-shoutout. Syempre, bibigyan natin yan ng pansin. May paminsan-minsan na hindi na siya shoutout ang inyong pangalan. Comment lang kayo ng comment. Pasasaan ba't kayo na ang susunod nating isa-shoutout dito sa ating channel. At wag po kayong magtampo kung medyo kukonti lang ang ating mapasya-shoutout everyday. Kasi binabawas-bawasan natin ang ating time of intro dahil marami po or may mga iilan, 2-3 na parang bakit ang haba ng intro? Sige, atin pong pipilitin na bawasan. Hindi naman natin aalisin dahil marami din kayo na nagugustuhan na may intro na nasa-shoutout ang inyong pangalan. So, syempre, hindi natin totally aalisin. Babawasan lang ng konti. O, diba? Anyways, hello pala kay Rizar Naiz. Maraming salamat. Arabella Rose or Arabella Rose Hepper, maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello din kay Gimaras Girl, Freda Alejo, maraming salamat sa iyong pakikinig. Judith McGovern, Gerald Ribenito, Melcy Capistrano, ayan, thank you so much sa iyo. Jean, maraming salamat. Hello din kay Sally Buma, Meljory Molato, listening all the way from Qatar. Cinnamon roll, sana all, masarap yan. Favorite ko yan, ang cinnamon roll. Hello din kay Luin Tuazon. Maraming salamat. Clariza Borsena, all the way from California. Charot lang, joke lang yan. Hi, Luisa. Hello din kay Marites Laureta. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Christina Sison. Ayun. Estet Satore. Thank you so much. Liberty Cabonegro. Maraming salamat. Maraming yung kanyang nafe-feel daw na sakit ay parang 100 times na sakit na kanyang naranasan dati. Twinkle, twinkle, little star. Charot na. Twinkle Tongol, maraming salamat sa iyong pakikinig. Rom Raiko Baktol. Hello din sa ating tagapakinig na lagi ding nag-a-advise. Carla or Carl Andrew Vlogs, maraming salamat. Elena Hukutan, thank you so much sa yung pakikinig. Riza, ayun, yung laging present kahit na hindi nagpapa-shoutout dahil wala namang pangalan na sinasabi sa kanilang mga mensahe. Oo, paminsan-minsan talaga. Maraming mga nagko-comment pero walang username eh. Kaya hindi ko nababasa, hindi na siya shoutout. Rosetta Paradero, maraming salamat. OFW all the way from Qatar. Thank you so much sa iyo. Hello din kay Chrisa Relia. Maraming salamat. Maria Orceli Kalikdan. Thank you so much sa iyong pagkikinig. Listening from General Trias, Cavite. Hello po sa inyo. Thank you so much. Liana Ranil, maraming salamat. Hello din kay Leonie Hiso or Liana, Leonie din ito. From Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Rudy Bulay, maraming salamat all the way from Benguet Province. Thank you so much. Alda Amascual, maraming salamat. From Las Piñas BF Homes. Hello po sa inyo. Hello din kay Quick Thinker. Maria Elena Ave. Maraming salamat. LV Lapot. Simple Yummy Foods. Sana all. Ginutom mo tuloy ako. Maraming pumapasok sa utak ko ng mga foods. Hello din kay Amars813. Thank you so much. Marilo Cabusas. Maraming salamat. Colasio. Lizzie Locapa. Lakwatsa. Ayon. Atela
Atel Alejo, maraming salamat. Ayun, from hello daw sa Zuzco, Kawit Animal, Quarantine Checkpoint. Hi po sa inyo dyan. Hello din kay Elsie de la Cruz at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Medyo marami-rami na yung ating mga nasa-shoutout. Sa mga hindi po na-shoutout na pangalan, comment lang po kayo ng comment. Baka sa susunod kayo na po ang ma-shoutout. Huwag na nating patagalin. Eto na ang ating kwento para sa araw na ito. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Mahirap magsisi sa mga nagawa mong mali. Mahirap kapag ang mga nagawa mo ay hindi na maitutuwid pa kahit anong pilit mo. Kung minsan, tinitake for granted natin ang mga bagay at mga tao na meron sa ating buhay. Kung minsan akala natin hindi sila mawawala. Akala natin lagi lang silang nandyan kahit ano pa man ang ating gawin. At huli na kapag na-realize natin ang ating mga pagkakamali at mga pagkukulang. Huli na dahil hindi na sila babalik pa at hindi na maiaayos pa ang relasyon at ang pagsasama na dati akala mo ay wala ng katapusan. Dear Mama Mia, good day po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga araw-araw na nakikinig nitong inyong programa. Maraming salamat po in advance dahil alam ko na babasahin niyo rin itong aking kwento kahit na medyo matagalan pa. Alam ko kasi na marami ang nakikinig at nagpapadala ng sulat sa inyo. Pero kung sakali mang mapili niyo ito, ay lubos-lubos po ang aking pasasalamat. Gusto ko lang pong i-share ang kwento ng buhay ko, ng buhay pag-ibig ko, na masasabi kong masyadong masakit, pero kasalanan ko naman. Masyadong nasaktan ang puso ko, pero wala namang ibang may kasalanan kundi ako. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Rexy. Hindi po ako taga Maynila at hindi po ako dati pang nakikinig sa inyo. Pero mula po nung marinig ko ang inyong kwento, isang aksidente lang dahil napindot ko lang yun ng hindi sinasadya, ay araw-araw na po akong nakaabang sa mga ina-upload nyo. Oo, aaminin ko nung una hindi talaga ako nag-subscribe at lagi lang akong nanonood at nakikinig. Pero kalaunan, dahil po hindi na kayo masyadong lumalabas sa FYP ko o sa channel o sa YouTube ko, ay talagang sinearch ko na kayo at sinubscribe na rin. Ang isishare ko po sa inyo ay ang process kung paano ako unti-unting nakaka-get over sa previous relationship ko. Mama Mia, simulan natin ng lahat nung makilala ko siya. Nung makilala ko si Tristan. Isang lalaki na talaga namang minahal ko ng lubos. Isang lalaki na ang akala ko dati ay magiging aking panghabang buhay na. We were high school sweethearts. Mag-boyfriend na kami simula third year high school pa lamang. So masasabi mong first love, puppy love namin ang isa't isa. Si Tristan po, Mama Mia, ay napakabait. In fact, masyado siyang mabait sa halos lahat ng tao. Palangiti po siya at wala kang makikitang problema sa kanya. Marami po siyang mga naging kaibigan kasi hindi po siya mahirap pakisamahan. Mama Mia, naging close kaming dalawa nung nagkahiwalay kami nung friend ni Tristan. Siya kasi ang boyfriend ko talaga dati at hindi si Tristan. Si Tristan lang ang tagalakad naming dalawa. Kumbaga, backer. Kumbaga, bridge. Totoo nga siguro ang sinasabi nilang bridge is the owner. Kasi kung sino yung lagi mong nakakasama at laging nagrereto sa'yo sa isang tao, kalaunan, siya ang iyong nakakatuluyan at siya ang iyong tunay na nagugustuhan. Si Tristan din po, Mama Mia, ang naging taga-comfort ko noon, lalo na kung nag-aaway kami nung kaibigan niya. Kaya naman, naging kami February 23 of 2013. Mama Mia, masasabi ko po na maganda talaga at smooth sailing lang ang takbo ng aming relasyon.
Yun bang sinasabi nilang relationship goals? Merong mga misunderstandings, oo. Merong mga selosan, hindi pagkakaunawaan. Pero at the end of the day, nagiging okay kami lagi. Pinipili naming maging okay. Pinipili naming panindigan ang isa't isa at ang aming pagmamahalan. Hindi talaga kami natutulog noon kung meron pang isa sa amin na hindi okay ang nararamdaman. Kung meron pang isang nagtatampo, talagang pinipilit naming mag-usap at magkaayos. At kapag meron pa kaming naiisip na problema naming dalawa, hindi namin yun tinutulugan. Hindi namin yun binabaliwala. Bagkus ay lagi naming pinag-uusapan at lagi naming sinisigurado na nagiging maayos ang lahat bago pa magtatapos ang isang araw. Kahit pa nga paminsan-minsan ay dinadatnan na kami ng madaling araw. 2:00, 1:00 ng madaling araw ay hindi po talaga kami tumitigil sa pag-uusap kahit kung minsan ay nagsisigawan na kami para lang maging okay yung aming relasyon. Para lang masabi namin na wala talaga kaming tinutulugang problema. Lahat ay aming inaayos. Mama Mia, ang dami-dami naming mga kalokohan dati. Dahil nga bata pa simula nung naging kami, ay marami kaming kalokohan na naiisip at ginagawa. Naaalala ko pa talaga, Mama Mia, yung dati-rati na lagi kaming nagpapalusot sa aming mga magulang. Kumbaga, pupunta daw kami ng paaralan kasi nga meron kaming mga activities doon, mga extracurricular na nagvo-volunteer kami. Pero ang totoo, hindi naman talaga sa paaralan ang puntirya namin. Oo, dun kami nagkikitang dalawa, pero lumalabas din kami para gumala, para mag-spend time kasama ang isa't isa. Pareho din kami ng ibang mga kabataan na laging nagpapalusot na kesyo may project, kesyo mayroong mga drama practice at kung ano-ano pang uri ng practice. Pero ang totoo, tumalandi lang naman at gumagala. Oo, nakakatuwang isipin. Ganon, parang isip bata para lang makagala at makasama ang the one and the only na nilalaman ng puso mo. At nung nag 1 month na nga kaming dalawa ay pinakilala ko na siya sa mama ko. Hiyang-hiya pa siya noon, Mama Mia. Hindi naman kasi bawal sa mama ko ang pakikipagrelasyon. Bagkus ang sabi niya sa akin, mahalaga daw yun para magkaroon ako ng inspirasyon sa aking pag-aaral. Pero lagi ring pinapaalala ng mama ko na dapat alam ko kung anong limitasyon ko. Dapat alam namin ng karelasyon ko kung hanggang saan lang kaming dalawa. As in, Mama Mia, kitang-kita ko talaga kung paano namula ang buong mukha ni Tristan noon nung pinakilala ko na siya sa mama ko. Nakakatawa dahil yuko lang siya ng yuko. Ni ayaw niyang tignan ang mukha ng mama ko. Natatakot siyang makita ng mama ko ang kanyang mga mata. Lagi siyang nagkayuko lamang habang nagsasalita ang mama ko dahil nahihiya siya. 3rd year high school pa kasi kami noon, kaya alam ko at ramdam ko kung paano talaga siya mahiya sa mama ko. Pero kahit na ganon ay bumoto naman sa kanya ang mama ko. Ang sabi ni mama, mabait daw na bata si Tristan. Basta, Rexy, wag na wag niyong kakalimutan ang inyong limitasyon. Wag na wag niyong kakalimutan na kaya kayo nakikipagrelasyon ay para magkaroon ng inspirasyon at hindi konsumisyon, ha? Kapag alam mong konsumisyon na ang pinapakita at pinaparamdam sa'yo, dapat alam mo rin kung kailan bumitaw. Ayos pa, anak? Dapat lagi mong iisipin, prioridad lagi ang pag-aaral at ang pamilya. Inspirasyon lamang ang mga relasyon na ganyan. Yan ang halos araw-araw kong naririnig kay mama. Ang totoo niyan ay medyo naririndi na nga ang tenga ko sa lagi niyang pagpapaalala. Pero alam ko naman na nag-aalala lamang siya sa akin. Maswerte ako dahil hindi katulad ng ibang mga magulang ang mga magulang ko. Meron silang mga open mind. Lagi nilang inaalala at lagi nilang iniintindi ang kanilang mga anak. Alam daw kasi nila ang pakiramdam na masyadong pinaghihigpitan kaya hindi sila naging ganun sa amin. Pero ang lagi nilang sinasabi, hindi porket hindi na sila naghihigpit ay magiging pariwara na raw kami.
Dapat daw, alam pa rin namin ang aming limitasyon at dapat daw pangalagaan namin ang tiwala na binigay nila sa amin. At yun ang ginawa naming dalawa ni Tristan. Pinapangalagaan namin ang tiwalang binigay ni Mama. Ang sabi pa ni Tristan sa akin noon, Mama Mia, pipilitin niya raw patunayan sa mama ko na hindi ito nagkamali sa pagboto sa aming relasyon. Hanggang sa nung nag-4th year high school na kami. Alam mo ba yung pakiramdam na first time mong magiging classmate ang iyong karelasyon? Nakakakaba, Mama Mia. Nakakatakot kaya na maging classmate mo siya? Paano kapag bumagsak ka, pinagalitan ka, o di kaya'y naging zero ka sa exam o hindi ka nakasagot sa oral examination sa klase? Nakakahiya kaya yun. Kaya naman nung naging classmate na kami ay medyo binawas-bawasan ko rin ang pagiging magaslaw ko. Ginaral ko po kung paano maging dalagang Pilipina. Ang totoo niyan ay tawang-tawa ang mga kaibigan ko. First time daw nilang nakitang naging mahinhin ako. Maging sa pagtawa ko, Mama Mia, ay hindi na ako masyadong malaki ang bunganga kung tumawa dahil nakakahiya na at boyfriend ko na ay classmate ko na rin. Mama Mia, lagi pa po akong nagpapakyut noon. Lalo na nung sinabi na ng teacher namin ang magiging sitting arrangement. Ang totoo niyan, kahit na madaldal ako, binawas-bawasan ko rin yun. Sumasagot lamang ako kapag tinatanong ako. Hindi gaya ng dati. Kahit hindi ako tinatanong ay sabat ako ng sabat sa kung sino mang nag-uusap. Pero mula nung naging classmate ko po ang boyfriend kong si Tristan, ay sinadya ko po talaga na ipakita sa kanya na mabait ako, na mahinhin ako at napino akong kumilos. Nagpapakyut ako. Kapag tumatawa naman ako, Mama Mia, ay hinihinhinan ko talaga dahil natatakot ako na baka ma-discourage siya sa akin. Baka ma-discourage siya kung makita niyang halos lamunin ko na ang isa kong kaklase sa kakatawa. Pero hindi rin pala napapanindigan ang mga bagay na yon. Totoo nga palang mahirap panindigan ang isang pagkataong hindi naman talaga ikaw. Mahirap ang magpanggap. Kasi kalaunan, Mama Mia, ay nasanay na rin ako nakaklase ko si Tristan. Nawala na rin ang hiya ko. Nawala na rin ang pagiging Maria Clara ko. Naging buhakhak ulit ang Ate Rexy niyo. Naging matabil muli ang dila ko. Kung saan-saan na ako napapadpad para lang makipagtsikahan sa mga classmates ko kapag wala pa pong teacher na pumapasok. Mama Mia, ang sabi nga ng iba naming teachers na nakakaalam tungkol sa relasyon namin ni Tristan ay masaya daw sila sa uri ng relasyon namin. Masaya daw sila sa uri ng aming pagiging mag-boyfriend at girlfriend. Botong-boto din sila sa aming relationship kasi kung magkasama raw kami ni Tristan ay para raw kaming magkabarkadang dalawa. Lagi lang kaming tumatawa. Hindi din kami katulad ng ibang magkarelasyon sa school na kung makapag-PDA o makapag-public display of affection ay wagas. Hindi kasi kami ganon. Nakakahiya, Mama Mia. Alam ko na makakarating sa mama ko kung anumang pinagagagawa ko sa school, kaya naman hindi namin talaga inisip ni Tristan na dumating sa ganoong punto na parang kami na lang ang tao sa mundo kung makapaglambingan at makapaglandian. Isa pa, Mama Mia, honor student din ako that time. At syempre, isa po sa mga tagatulong kong gumawa ng mga projects at ng iba pang requirements at ay si Tristan. Nakakahiyang isipin na isang honor student ay malandi sa kanyang boyfriend. Kaya inisip ko talaga noon na pangalagaan din hindi lang ang reputasyon ng mga magulang ko, kundi ang maging reputasyon ko sa school. Hanggang sa pareho nga kaming graduate ng high school ni Tristan. Mama Mia, pumunta pa siya sa bahay namin noon dahil nagkaroon ng konting salo-salo kasi nga honor student ang lola ninyo. So, nung pinapunta ko siya sa bahay ay kinakabahan na naman siya. Mama Mia, formang-forma pa siya nung pumunta siya ng bahay. Naka-pants pa, naka-polo shirt, nakasapatos pa nga. Kahit sinabi ko sa kanyang informal lang naman at konting salo-salo lang naman yon kasama ang mga pinaka-close kong kaibigan at pamilya.
Hindi ko nga alam kung bakit ganun siya kung makaporma. Siguro nga nagpapa-impress siya sa mga magulang ko. Hindi rin naman ma-impress ang mga magulang ko sa kung paano ka pumorma. Actually, na-impress ang mama ko sa kung paano ako itrato ni Tristan at kung paano niya ako respetuhin. Kabang-kaba pa siya noon at kinakansyawan pa siya ng mga kaibigan ko habang kumakain kami. Lagi pang tinatawag ng mga kaibigan ko ang mama ko o di kaya ang papa ko para kulitin at kantsawan itong si Tristan. Si Tristan naman ay nakakatuwang tignan dahil pulang-pula talaga ang kanyang mukha kapag pinagtitripan na siya ng mga kaibigan namin. Natapos naman ang gabing yon at nakahinga ng maluwag si Tristan. So, nung nag-college na nga kami Mama Mia dahil sa probinsya kami nag-high school, ay napagdesisyonan kong sa city po mag-college. Isa po sa pinakamagandang paaralan doon sa aming lugar ang pinasukan ko. Pero si Tristan Mama Mia, hindi pa po siya makakapasok ng college noon. Titigil muna siya. Dahil nga financially challenged din ng pamilya nila nung mga panahon na yon. At dami-dami nilang problema. Hindi din kasi mayaman sina Tristan Mama Mia. Ang totoo niyan ay mas may kaya kami sa buhay. Kaya ang sabi ni Tristan ay magtatrabaho na lamang daw siya. Meron kasing isang pinsan niya na may trabaho sa isang lugar na malayo sa amin. Inaalok daw si Tristan na magtrabaho doon. Nakapagdesisyon naman si Tristan Mama Mia na ituloy ang kanyang pagtatrabaho para daw makapag-ipon. Para din daw makapagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral kapag sapat na ang perang naipon niya. Nakakahiya naman kasi sa mga magulang mo, Rexy, kung ikaw makakapagtapos, magiging professional, samantalang ako, hindi. Kaya pipilitin ko talagang magtapos. Gagawin ko ang lahat para makapagtapos ako. Pasensya na kung malalayo tayo sa isa't isa ha. Kasi kailangan ko lang talagang magtrabaho. Mama Mia, pareho kami ni Tristan na nalungkot nung mga panahon na yon. Kasi first time po na magkakalayo kaming dalawa. First time na papasok kaming dalawa sa isang long distance relationship. Gumawa pa talaga kami ng remembrance para sa isa't isa. Isang notebook, Mama Mia, na may 90 leaves. Napuno iyon ng mga unforgettable moments naming dalawa. Isinulat namin doon lahat ng aming mga alaala. So every time po na namimiss namin ang isa't isa, ay binabasa lang namin ang notebook na yon. Pareho po kaming may kopya sa notebook na yon, Mama Mia. Isinulat namin kung paano kami nagkakilala, kung paano kami nagkamabutihan, kung paano siya nagtapat ng kanyang pagmamahal sa akin at kung paano ko siya sinagot. Sinulat din namin doon sa notebook na yon lahat ng mga magaganda naming alaala. Lahat ng mga moments na pinagsaluhan naming dalawa, maging yung mga petty quarrels o mga mumunting pag-aaway namin ay sinulat namin doon. Para maramdaman at para maalala namin kung papaano tumayo ang aming relasyon, kung papaano namin ito binuo at kung papaano namin ito tuluyan at patuloy na ipinaglalaban. Mahirap, Mama Mia. Mahirap ang malayo kay Tristan at alam kong ganun din naman siya. Alam kong nahihirapan din naman siya na mapalayo siya sa buhay ko. Pero ano pa bang magagawa namin? Pareho kaming hindi pa handa para sa isang napakaseryosong relasyon. Pareho pa kaming kailangang magsikap para sa aming mga kinabukasan. Ako kailangang mag-aral ng mabuti para hindi masayang ang pinapang-aral sa akin ng mga magulang ko. Samantalang siya naman kailangang magtrabaho ng mabuti para makapag-ipon, para rin makapag-aral at para rin makasunod sa akin. Ayaw daw niyang napag-iiwanan siya. Pero handa daw siyang magsakripisyo para makahabol sa akin. Hanggang sa dumating nung nag-second year college na ako, Mama Mia. Umuwi na siya. Umuwi na siya sa amin para din makapag-aral. Masayang masaya ako, Mama Mia, dahil napalapit na naman kaming muli ni Tristan sa isa't isa. Oo, hindi naging madali ang long distance relationship namin pero pinaglaban namin yon. Kaya masaya kami ngayon na magkalapit na kami.
Tinupad din naman kasi ni Tristan ang kaniyang pangako na kapag nakakapag-ipon na siya ay babalik siya sa akin. Babalik siya para tuparin ang kaniyang mga pangarap, para sabay din naming tuparin ang mga pangarap namin para sa isa't isa. At dahil nga malapit na kami sa isa't isa ay lagi na rin kaming nagkikita. Hanggang sa nasanay na ulit ako, Mama Mia. Nasanay na ulit ako na nasa malapit lamang ang boyfriend ko. Nasanay na ulit ako na lagi kaming magkasama. Ewan ko ba, Mama Mia, nung mga panahon na yun kung kailan magkalapit na kami ay lagi din kaming nag-aaway, mga mumunting bagay. Siguro nga ganun talaga kasi masyado na kayong malapit. At sa tuwing nag-aaway kami noon, Mama Mia, ay lagi po akong nagsasabi sa kanya na mag-break na lang kami. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa yon. Siguro dahil gusto kong magpasuyo, siguro dahil gusto ko na maramdaman kong prinsesa ang turing niya sa akin. Ewan ko ba kung bakit, pero lagi na lang pong gano'n ang nangyayari. Sa tuwing nag-aaway kami, sa tuwing hindi ko siya natatalo sa mga diskusyon, ay laging ang pakikipaghiwalay ang panakot ko sa kanya. Hindi naman siguro sa panakot yun, pero yun talaga eh. Kapag napupuno ako, lagi kong sinasabing maghiwalay na lang tayo. Hanggang sa nasanay na rin ako noon. Nasanay ako na laging nanghahamon ng hiwalayan sa kanya. Pero syempre, Mama Mia, kahit naman ganun, ang laging naiisip ko ay gusto kong pigilan niya ako. Gusto kong hawakan niya ako, yakapin at saka magmakaawa siya sa akin na wag kong ituloy ang pakikipaghiwalay. For 3 years, Mama Mia, na ginagawa ko yun ay kailanman hindi talaga pumayag si Tristan na magkahiwalay kaming dalawa. At dahil dyan, masayang masaya ako. Dahil dyan, pakiramdam ko maswerte ako. Kapag sinasabi ko sa kanya na maghiwalay na lang tayo ay lagi niyang sinasagot sa akin ng ganito. Kiliit-liit na problema, gusto mo maghiwalay agad tayo? Gusto mong masira agad ang pinaghirapan nating relasyon? Alam mo, trials lang naman to eh. Pagsubok lang to sa ating dalawa. Kaya hindi tayo dapat na maghiwalay. Dapat sabay natin tong harapin at sabay nating ipaglaban ang ating relasyon. Mama Mia, halos na lang sa bawat pag-aaway naming dalawa na naghahamon ako ng hiwalayan ay ganyan-ganyan lagi ang kanyang linya. So ako naman, parang nasanay na rin. Nasanay akong makinig sa mga ganong pagsusuyo niya sa akin. Kinikilig kasi ako. Nagugustuhan ko na kapag pinaglalaban niya ang relasyon naming dalawa. Akala ko, until the end of time ay magiging ganon. Akala ko sa bawat pagsabi ko sa kanya na hiwalay na lang tayo, ay lagi niyang ipaglalaban kung anumang meron sa aming dalawa. Nasanay kasi ako ng ganon for 3 years, Mama Mia. Until one time, nag-away na naman kami ng matindi at sinabi ko na naman sa kanya na makipaghiwalay o makikipaghiwalay na ako. Natatapusin ko na ang lahat. Pero Mama Mia, iba po ang araw na ito sa mga nakaraang away namin. Gulat na gulat po ako. Gulat na gulat ako sa kanyang isinagot sa akin. Eh di sige, maghiwalay kung maghiwalay. Yan naman talaga ang gusto mo, di ba? Yan talaga ang matagal mo nang gustong mangyari. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Maghiwalay na lang tayo. Nung sinabi niya yun sa akin ay halos hindi ako makakibo. Pakiramdam ko ay nakangangal lang ako noon dahil hindi ko inaasahan ang mga salitang yun na manggagaling sa kanya. Nasanay kasi ako na lagi niyang sinusuyo. Nasanay kasi ako na lagi niyang sinasabi na huwag kaming maghiwalay. Mama Mia, para pong kutsilyo na tumusok iyon sa puso ko. Yung mga salitang yon. Napakasakit. Pakiramdam ko ay para akong dinaganan ng isang napakabigat na bagay. Para pong minamartilyo ang puso ko nung mga panahon na yon. Pakiramdam ko ay dinikdik ako na parang isang bawang. Ang sakit-sakit.
Kasi inexpect ko na nga na yung lagi niyang ginagawa na hinahawakan ako, niyayakap ako at sinusuyo ako, ay yun din ang gagawin niya sa araw na yon. Pero hindi. Napakasaklap. Iyak ako ng iyak noon, Mama Mia. Noong mga panahon na yon ay nagpa-part-time po ako ng trabaho sa isang mall dahil hindi po masyadong mabigat ang load ko sa school. Mama Mia, may duty po ako pagkatapos nung naging pag-uusap namin. Pero hindi ko talaga napigilang maiyak. Kaya naman magang-maga ang mga mata ko nung pumasok ako sa trabaho. At nung magang-maga nga ang mga mata ko ay hindi napigilan ng mga kasamahan ko na interviewin ako kung anong nangyari, kung anong ganap, kung bakit ako ganun, bakit ganun ang itsura ko at kung bakit ako umiiyak. Lagi nilang tinatanong kung anong nangyari sa akin. At kapag may mga nagtatanong sa akin, Mama Mia, ay hindi ko naman napigilan ang sarili kong umiyak na naman habang nagkukwento sa mga nangyari. Mama Mia, nung gabing yun ay nakita ko na inantay ako ni Tristan na lumabas mula sa aking trabaho. Natuwa ako nung makita ko siya. Eto na ang iniintay kong pagsuyo niya. Eto na ang inaantay ko na suyuin niya ako at makipagbalikan siya sa akin. Atat na akong matapos ang shift ko noon at nung natapos na nga ay nag-usap kaming dalawa. Nagaya nga ng inasahan ko, he said sorry. Sorry talaga, Rexy. Binabawi ko na lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Binabawi ko na ang pagpayag kong makipaghiwalay sa'yo. Hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Rexy. Mahal na mahal kita. Mama Mia, para akong idinuduyan sa langit nung marinig ko ang mga salitang yon. Akala ko talaga tuluyan na niya akong iiwanan. Akala ko talaga tuluyan na siyang papayag na magkahiwalay kaming dalawa. Buti naman at hindi pala niya kaya. So yun nga ang nangyari, Mama Mia, nagkabalikan na naman kami. Pero after ng breakup na yun, kahit na sabihin pang naging masaya ako dahil nga bumalik siya sa akin, hindi ko namamalaya na parang namanhid ang puso ko, Mama Mia. Parang namanhid ang pakiramdam ko. Parang namanhid in a sense na naiisip ko na kung hindi kami nagkabalikang dalawa, ay parang okay lang din naman sa akin. Naisip ko na siguro dahil iniyak ko na lahat. Dahil shinare ko na sa lahat ang mga nangyari. Kaya parang naka-move on na ako. Parang nawalan na ako ng gana sa kanya. Kasi pakiramdam ko noon ay nakayan niya akong hiwalayan. Pakiramdam ko noon ay nakayan niya akong bitawan. Naisip ko din na siguro makakaya ko rin na bitawan siya. Lagi kong na-imagine ang senaryo kung paano kaya, Mama Mia, paano kaya kung hindi talaga kami nagkabalikang dalawa. At dahil nga sa mga na-imagine kong yun, nasimulan ko na ring ma-appreciate ang mga tao sa paligid ko. Nasimulan ko ring ma-appreciate ang mga ibang lalaking nagpapalipad hangin sa paligid ko. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay parang wala akong boyfriend. Pakiramdam ko noon ay sumasabay lamang ako sa agos ng buhay. Hanggang sa isang araw, naramdaman ko na lang na parang may iba na akong nagugustuhan. May iba nang nakakakuha ng atensyon ko. May iba nang pumapasok sa puso ko. Hindi ko alam kung paanong nangyari, Mama Mia. Pero pakiramdam ko ay parang nagkagusto talaga ako ng husto sa isang tao. Yun bang hindi ko magawang makatulog nang hindi ko na-imagine na magkasama kaming dalawa? Hindi ko magawang kumalma nang hindi ko na-imagine na hawak-hawak ko ang kamay niya. Na hinahawakan niya ako, na hinahalikan, na sinasabihang mahal ko siya. At sinasabihan din niya akong mahal niya ako. Oo, nagkakasala ako noon sa mga isipin yun, sa mga imagination ko na yun. Ewan ko ba, Mama Mia, nung mga panahon din yun ay nawawalan ako ng gana kay Tristan.
Na para bang every time na gusto niyang mag-text kaming dalawa o gusto niyang tumawag sa akin ay naiirita ako. Kapag nagte-text siya o nagchat-chat siya ay hindi ko siya nire-replyan. Nagagalit din ako kapag nagde-demand siya sa akin ng reply. Lagi kong sinasabi sa kanya na busy-busy ako kaya wag niya akong kulitin. Lagi kong sinasabi sa kanya na meron akong ibang ginagawa. Umuusok talaga ang ilong ko at para talagang kumukulo ang dugo ko kapag nakikita ko na sa screen ng cellphone ko na tumatawag na naman si Tristan. At pabalang ko siyang sinasagot. Mataas ang boses ko kapag nakikipag-usap ako sa kanya at lagi akong galit. Maliliit na bagay lamang ay nagagalit na ako. Konting pagkakamali lang niya ay hindi ko na talaga matiis. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia, at tuluyan na akong nakipaghiwalay kay Tristan. Nakiusap pa siya sa akin noon na wag gawin sa kanya yon dahil mahal na mahal daw niya ako. Nakiusap pa siya, Mama Mia, na wag ko raw siyang iwanan. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito, Rexy. Kaya please naman wag mo akong iwan. Please naman wag mo akong saktan. Pero kahit anong pakiusap, kahit anong pagyakap, kahit anong pagsuyo ni Tristan ay hindi na talaga ako nagpatinag, Mama Mia. Dahil ang totoo niyan ay may nanliligaw na rin sa akin noon. Itago natin siya sa pangalang Brian. Si Brian, Mama Mia, kahit alam niyang may boyfriend ako ay niligawan pa rin niya ako. Dahil deserve ko raw ang lahat ng mga magaganda sa mundo. Deserve ko raw ang isang karelasyon na laging ako ang inuuna. Deserve ko raw na araw-araw pakiligin. At yun nga ang ginawa ni Brian, Mama Mia, kaya tuluyan na akong nawalan ng amor sa boyfriend ko. Tuluyan na akong nakipaghiwalay kay Tristan dahil gusto ko na noon na makipagrelasyon kay Brian. At nung magkahiwalay na nga kaming dalawa ni Tristan, ay pumayag na nga ako na maging kaming dalawa ni Brian. Kahit na anong pilit ni Tristan na makipagbalikan sa akin ay wala na talaga. As in, saradong-sarado na ang puso ko para sa kanya. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Siguro dahil nawala ang spark. Siguro dahil nawala ang kilig na nararamdaman ko kay Tristan. Hanggang sa lumipas ang 1 taon, Mama Mia. Totoo pa lang sinasabi ng iba na masaya at masarap lang ang relasyon kapag kakaumpisa pa lamang. Kasi kapag tumatagal ay nakikita mo na ang mga mali. Nakikita mo na ang mga pangit at hindi magagandang bagay. At yun ang nangyari sa aming dalawa ni Brian, Mama Mia. Makalipas lamang ang mahigit 1 taon ay nagiging rocky na ang relationship namin. Ang dami-dami na naming pinag-aawayan, mga selusan at kung ano-ano pa. Hanggang sa isang araw dahil sa sobra naming pag-aaway ay nasampal ako ni Brian, Mama Mia. Masakit na masakit yun para sa akin dahil first time ko pong masaktan ng pisikal ng aking karelasyon. Nung una ay pinagtatanggol ko pa si Brian sa isip ko. Lagi kong sinasabi, ganun lang niya talaga ako kamahal, kaya ayaw niyang mawala ako sa piling niya. Kaya natatakot siya na may ibang magkagusto sa akin. Ewan ko ba, Mama Mia, pero natatakot po si Brian sa kanyang sariling multo. Kapag meron akong kausap na ibang lalaki ay nagagalit siya kaagad at nagsiselos. Siguro dahil dun kami nag-umpisa? Siguro dahil nag-umpisa kami na inagaw niya ako kay Tristan. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan, Mama Mia, na sagot-sagutin si Brian every time na nagsiselos siya nang wala sa lugar. Hanggang sa binugbog na niya talaga ako. Hindi na lang basta-basta sampal, kundi pati sa bunot at suntok na. As in bugbog sarado talaga. At alam niyo ba kung sinong nag-rescue sa akin sa sitwasyon ko na yon? Oo. Walang iba kundi si Tristan, Mama Mia. Siya ang nandoon sa tabi ko nung mga panahon na pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga. Nung mga panahon na hindi na ako makahinga dahil sa bugbog saradong inabot ko sa jowa kong si Brian. Si Tristan din ang pumunta sa pulis para mag-report, Mama Mia, sa mga nangyari.
Siya din ang humanap ng ambulansya para magdala sa akin sa ospital nung bugbog sarado talaga ako ng boyfriend ko. Wala kasi akong ibang natawagan noon. Galit na galit sa akin si Brian nung gabing yun dahil nakita niya, Mama Mia, na magkasama kaming lumabas ng isa kong ka-office mate na lalaki. Hiwalay na kasi kami noon ni Brian ng pinagtatrabahuan dahil lumipat na ako mula nung makagraduate ako ng college. Galit na galit siya sa akin, Mama Mia, nung makita niyang nakikipagtawanan pa ako sa ka-office mate ko. Kahit na wala naman talaga namamagitang kung anumang espesyal sa amin ng office mate ko na yon. Ngumiti pa siya nung pinakilala ko siya sa office mate ko na ang akala ko ay ayos lang ang lahat. Pero nung makauwi na kami, yes kami, dahil nagli-live-in na rin kami nung mga panahon na yon, ay ibigla niya akong sinampal. Tinanong niya ako kung sino yung lalaking yon. Sabi ko, ka-office mate ko lang. Tinanong niya kung gaano katagal na raw ba kaming may relasyon ng lalaking yon at kung gaano katagal ko na raw siyang niloloko. Hindi kita niloloko, Brian. At sumasagot ka pa talaga? Sabi niya sabay sampal sa akin at hila ng buhok ko. Mama Mia, dahil sa sobrang lakas niya ay halos mabalibag na ako noon sa loob ng kwarto. Hindi pa siya tumigil dahil umiiyak ako ng malakas at nasuntok pa niya ako. Mama Mia, nung mga panahon na yun, habang naghihingalo ako dahil sa pambubugbog sa akin ni Brian, nung pumasok siya sa loob ng banyo ay kinuha akong pagkakataon na yun para tumawag ng tulong. Ewan ko ba sa dinami-dami ng mga kaibigan ko dun sa phone book ko ay si Tristan talaga ang natawagan ko. At laking pasasalamat ko sa kanya, Mama Mia. Laking pasasalamat ko sa kanya dahil hindi niya ako binigo. Sinagot niya ang tawag ko. At nung maramdaman niya na may kakaibang nangyayari sa akin sa kabilang linya, ay agad siyang tumawag ng pulis at tumawag ng ambulansya. Grabe talaga ang pasasalamat ko nun sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka ibinuburol na ako ng mga magulang ko. And then I realized, napakalaki kong tanga. Ang bobo-bobo ko dahil iniwanan ko ang taong napakabait at walang ibang ginawa kundi mahalin ako. Nung magising na ako sa loob ng ospital at nandun siya at binibisita ako, ay humingi ako ng tawad sa kanya, Mama Mia. Humingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng mga nagawa ko sa kanya. Sinamahan din niya akong magsampa ng kaso laban kay Brian. Lagi siyang nasa tabi ko, Mama Mia, habang gumugulong yung kaso. At nung nasentensyahan na nga si Brian at binigyan pa nga siya ng TRO para hindi na siya makalapit sa akin, ay si Tristan din ang nag-assist sa akin noon. Hanggang sa paulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya. I even asked him, Mama Mia, to give me another chance. Ako ang nagmakaawa para magkabalikan kaming dalawa. That time, Mama Mia, alam kong may girlfriend si Tristan. Pero naisip ko noon, ako pa rin naman siguro talaga ang mahal ni Tristan dahil kung hindi na niya ako mahal, dapat hindi na niya ako sinasamahan sa mga hearing ng kaso ko at ng kung ano-ano pang dapat asikasuhin ko sa kaso na yon. Pero hindi. Lagi niya akong sinasamahan kahit alam ko na nagiging dahilan na yon para mag-away silang dalawa ng girlfriend niya. At ang nangyari, Mama Mia, nung nagmakaawa ako kay Tristan na balikan niya ako ay hiniwalayan niya ang girlfriend niya at nakipagbalikan siya sa akin. Masayang masaya ako. Masayang masaya kaming dalawa. As in, ginawa namin ang lahat para mabawi ang mga panahon na hindi kami magkasama. Ginawa namin ang lahat para mag-enjoy kami sa piling ng isa't isa at mabawi ang mga panahon na nagkahiwalay kami. Open na rin kaming dalawa sa bawat pamilya namin. Lagi siyang pumupunta sa amin at lagi din akong pumupunta sa kanila. Until such time na naisipan naming mag-live-in na rin kami. As in, Mama Mia, parang perfect na talaga ang relationship namin simula nung nagkabalikan kami. Naisip ko nga, Mama Mia, isang malaking pagsubok lang sa aming relasyon na dumaan sa buhay ko si Brian. Narealize ko kasi kung gaano ko kamahal si Tristan. Nasabi ko sa sarili ko, Mama Mia, na this time hindi ko na talaga siya pakakawalan pa. Complete package na kasi si Tristan kumbaga.
Pero Mama Mia, simula din nung nagkabalikan kami ni Tristan ay naramdaman ko na parang may nagbago sa kanya. Naramdaman ko na parang ibang Tristan na ang kasama ko. Oo, mabait din siya, mabait pa rin, at magalang pa rin at mahal pa rin niya ako. Pero this time, sa tuwing mag-aaway kami ay siya na po ang laging naghahamon ng hiwalayan. Paminsan-minsan Mama Mia, ay lagi din siyang nagbibitbit ng mga damit at ilang araw na hindi umuuwi kapag nag-aaway kaming dalawa. Ako na po ang naninibago sa kanya. Dati-rati ako naman ang nakikipaghiwalay sa tuwing mag-aaway kami pero ngayon siya na. And every time na gagawin niya yun ay ako ang labis na nasasaktan. Ako ang nakikipag-usap. Ako ang sumusuyo para wag niya akong iwanan at wag niyang ituloy ang pakikipaghiwalay sa akin. May paminsan-minsan Mama Mia na nagmamatigas siya kaya ilang araw kaming magkahiwalay dalawa. Ilang araw siyang hindi umuuwi sa apartment na inuupahan namin. Minsan nga ay umaabot pa ng linggo. Parang wala na siyang pakialam kung magkahiwalay man kami. Hindi na siya ang Tristan na nakilala ko dati, na nakarelasyon ko dati, na kapag magkahiwalay kami o magkaaway kami ay text siya ng text, tawag siya ng tawag. This time, ibang Tristan na po. Hindi na po siya nagtitext. Kuminsan pa nga ay binablock niya ako dahil ako itong kulit ng kulit sa kanya. Mama Mia, nararamdaman ko rin na masakit na siyang magsalita sa akin. As in tagos hanggang buto. Hindi na niya ako sinusuyo. Inaantay na niya na magiging magkalmado ang utak ko at ako na ang susuyo sa kanya. Hindi na tulad ng dati na nag-iinarte ako, na feeling prinsesa ako. Ngayon Mama Mia, iba na. Hindi na ganun si Tristan. Pero tinanggap ko lahat Mama Mia, tinanggap ko ang pagbabago niya, tinanggap ko ang mga masasakit niyang salita. May mga pagkakataon din Mama Mia na pinagsasabihan na niya ako na kung hindi lang daw ako nagloko dati sa aming relasyon, ay siguro masaya pa kaming dalawa. Lagi niyang binibring up ang bagay na yon dahil nalaman niya sa isa kong kaibigan Mama Mia na niloloko ko pala siya nung kami pang dalawa. Na nag-e-entertain na ako ng ibang mga lalaki habang kami pa noon. Nakita ko rin Mama Mia at nahuli ko rin siya na kung ano-ano ang ginagawa sa social media. Lagi siyang naka-heart react sa mga pictures ng ibang babae. Gumagala din siya nang hindi nagpapaalam sa akin kasama ang mga kaibigan niya. Paminsan-minsan kahit may usapan kami at may gala kami, ay kinakancel niya yon para sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko na po siya mahawakan. Hindi na po siya nagsasabi sa akin ng mga gagawin niya. Bagkus kapag kinumpronta ko siya ay nakikipag-away siya sa akin Mama Mia. Wala raw akong karapatang manghimasok sa buhay niya. Wala raw akong karapatan na pagsabihan siya at pagbawalan siya dahil hindi naman kami mag-asawang dalawa. Mabuti pa raw maghiwalay na lang kami kung ganun ako. Kung lagi akong nakabuntot sa kanya at kung lagi kong pinapakialaman ang mga desisyon niya sa buhay. Mama Mia, tuluyan na nga talagang nagbago si Tristan. Pero kahit na masakit sa akin, kahit na masakit para sa pride ko, ay nagpakumbaba ako. Nagpakumbaba ako at hindi umaabot ng 3 araw ay sinusuyo ko siya kapag hindi niya ako susuyuin o kapag wala kaming communication dalawa. Namimiss ko kasi siya kaya ako na lang ang nagsusorry. Ako na lang ang gumagawa ng paraan at ako na lang ang nakikiusap para magkabalikan kaming dalawa. Pero pumapayag din naman siya Mama Mia. Kapag sinusuyo ko na siya ay pumapayag siya na magbalikan kaming dalawa. Hanggang sa umabot ng 1 year and 6 months na naging ganun lang ang takbo ng relasyon namin. Nahuli ko pa siyang may kachat na ibang babae. Oo, nagsiselos ako pero nagagalit siya. Bakit daw lagi kong iniisip na mag-cheat siya? Bakit ko raw yun iniisip? Dahil ba nag-cheat ako sa kanya dati? Kapag naman lagi niyang isinusumbat sa akin ang pag-cheat ko sa kanya dati, Mama Mia, ay para pong sinasaksak ang dibdib ko. Lagi kong sinisisi ang sarili ko. Kung hindi lang sana ako
nagloko nung una ay siguro okay pa kami ngayon. Siguro masaya pa kami ngayon. Mama Mia, isang araw ay galit na galit siya nung makita niya ang mga chat messages ko. Nagchat-chat kasi kami noon ng soon-to-be brother-in-law niya. Ikakasal kasi noon ang ate niya, Mama Mia. Kaya magka-chat kami noon ng soon-to-be brother-in-law niya dahil sa mga detalye ng kasal at nagpapatulong ito sa akin. Hello, gwapa. Yan ang tawag sa akin ng kanyang magiging brother-in-law. Kumusta? Hello kuya, okay lang po. Ikaw? Okay lang. Eto. Namimiss ang magiging ate mo o ang ate mo. Ayos lang yan kuya. Uuwi din naman yon. Sabi ko sa kanya nung nalaman ko na nasa conference pala ng 1 linggo ang kanyang fiancé. Pwede bang hanapan mo ako ng ibang babae dyan? Pang pastime lang ba? Uy kuya, wag ka namang ganyan. Ikakasal na nga kayo, di ba? Wag kang ganyan kay ate, ano ka ba? Ano ka ba naman, joke lang yun. Yun ang takbo ng usapan naming dalawa, Mama Mia. Hanggang sa nag-text ang soon-to-be brother-in-law niya sa akin na gusto niyang makipagkita dahil gusto niyang sorpresahin ang kanyang fiancé pagbalik nito. Pero hindi ko na nabasa ang pakikipagkitang yun. Mama Mia. Pero nagulat na lang ako dahil galit na galit sa akin si Tristan. Tinanong niya ako kung kailan pa raw ba ako nakikipag-chat sa ibang lalaki. Ano ka ba naman? Wala naman akong tinatago sa iyo ah. Kung may tinatago ako, di sana dinilit ko na yan. O di kaya'y nagpalit na ako ng password para hindi mo na ma-access yan. Mama Mia, galit na galit talaga siya sa akin. Para raw akong nakikipag-flirt sa iba. Para raw harap-harapan ko na naman siyang niloloko. Harap-harapan ko na namang pinapamukha sa kanya na ang dali-dali lang niyang lokohin. Mama Mia, grabe ang naging away namin noon. Hanggang sa nagkahiwalay kaming dalawa. As usual, ako na naman ang kumapit. As usual, ako na naman ang nagmakaawa. Nakipag-usap ako sa kanya ilang araw matapos naming maghiwalay dahil miss na miss ko na siya. Tinanggap ko lahat ng mga masasakit niyang sinabi. Tinanggap ko lahat ng iniisip niya, Mama Mia, na nakikipag-flirt ako sa magiging soon-to-be brother-in-law niya. Tinanggap ko lahat ng mga sinabi niya. Nag-sorry na lang ako para wala ng gulo. Nag-sorry na lang ako para maging maayos na kaming lahat. Mama Mia, inisip ko noon na magiging okay kami. Inisip ko noon na magiging masaya ulit kami. Pero naramdaman ko na habang nag-uusap kami, habang nakikiusap ako sa kanya, ay panay ang bukas niya ng cellphone niya. May paminsan-minsan pa na tumitigil siya sa pakikinig sa akin at nagre-reply sa kung sino man ang kachat niya. Pagkatapos ay ngumingiti-ngiti pa siya. Mama Mia, habang umiiyak ako, habang nakikiusap ako, habang tinatanggap ko lahat ng mga paratang niya sa akin, siya naman ay aliw na aliw sa kanyang kachat. Para po akong sinampal ng makailang beses noon. Ininsulto niya ako. Napakalaking insulto sa part ko ang kanyang ginagawa. So yun na nga, Mama Mia. Bago pa kami tuluyang magkabalikan, ay sinabi ko nang uuwi na ako dahil wala din naman kaming maaayos sa araw na yon. Mama Mia, pagka-uwi ko at pagkadating ko sa bahay ay sinabi ko sa kanya na mag-aantay lang ako sa kanyang text. Mag-aantay lang ako sa kung kailan siya magiging okay. Kung kailan siya hindi natotopakin at kung kailan siya makikipagbalikan sa akin dahil nandito lang naman ako. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo akong i-block, kung gusto mo akong sigawan, ayos lang. Pero I hope dumating ang panahon na magiging okay ka ulit. At kapag okay ka na, I hope na makikipag-usap ka na ulit sa akin. I hope na makipag-usap ka na sa akin ng maayos. Mama Mia,
Lumipas ang 3 buwan, bigla na lang siyang nag-chat sa akin. Ako naman ay tuwang-tuwa noon dahil kahit 3 buwan na ang nakalipas ay hindi pa rin siya nawala sa isip at puso ko. Mahal na mahal ko pa rin siya kaya shock at tuwang-tuwa ako nung nag-pop up sa akin ang chat head niya. Masayang masaya ako noon. Agad-agad kong binuksan ang message na yon. Sa pag-aakalang makikipagbalikan na siya sa akin. Sa pag-aakalang magiging okay ulit kami. Pero hindi po ako handa sa mga nabasa ko doon. Mag-usap tayo kapag nakauwi na ako. Pero sasabihin ko na sa iyo ngayon, tuluyan na talaga tayong maghihiwalay dalawa. Napamura ako sa mga nabasa ko noon, Mama Mia. Napakasakit. Iyak ako ng iyak kahit nasa loob pa ako ng opisina noon ay hindi na ako nahiya. Mas matimbang po ang sakit na nararamdaman ko kaysa sa hiya ko noon sa mga kaopisina ko. Mama Mia, sa sobrang sakit noon ay ngumawa talaga ako at nilapitan pa ako ng ibang mga kaibigan ko. Pero anong magagawa ko? Tuluyan na niyang gustong makipaghiwalay sa akin. Tuluyan na niyang tinatapos kung ano man ang meron sa amin. Tuluyan na niyang tinatapos ang pag-asa na meron ako sa puso ko na balang araw ay magiging okay ulit kami. Pero alam kong wala naman akong magagawa eh. Kaya nilet go ko na lang siya. Tama na. Tama na ang pagpapasakit ko sa sarili ko. Tama na ang pagpapaiyak ko sa sarili ko. Pero hindi naging ganun kadali, Mama Mia. Ang totoo niyan, meron ding mga pagkakataon na naisipan ko na sa sobrang sakit ay tapusin ko na lang ang lahat maging ang buhay ko. Sobrang lungkot ko nun. As in lungkot na lungkot talaga ako. Nagte-text ako paminsan-minsan kay Mama. Sinabi ko sa kanya na wala na kaming dalawa ni Tristan. Si Mama naman ay laging handang mag-comfort sa akin. Pero, imbis na maging maayos, ay lalo tuloy akong nasasaktan, Mama Mia. Nasasaktan ako dahil alam kong isa sa mga pangarap ng mama ko sa akin ay ang maikasal kaming dalawa ni Tristan. Dahil ang sabi niya ay nakita daw niya talaga na mabait si Tristan at magiging mabuting asawa ito sa akin. Alam kong hindi lang pangarap ko ang nasira kundi maging ang pangarap ng nanay ko na makita niya akong masaya habang ikinakasal kay Tristan. Mama Mia, ilang beses akong umiyak gabi-gabi hanggang sa naisip ko na wala din namang patutunguhan ng lahat. Hanggang sa naisip ko, Mama Mia, na hindi din naman talaga ako magiging maayos kung patuloy akong maghahangad na magkabalikan kami dahil alam kong malabo na yon. At mas lalo pang naging malinaw sa isip ko na malabo na nga kaming magkabalikang dalawa ni Tristan nung magkita kaming dalawa ng isa sa mga kabarkada niya na naging kaibigan ko na rin. "Oh, kumusta ka na, Rexy?" tanong niya sa akin. Eto, nagmo-move on. Ang dami naming napag-usapan pero isa lang ang tumatak sa akin. Ang sinabi sa kanya ni Tristan. To be honest, bro, alam mo, ang totoo niyan kaya ako nawala ng gana kay Rexy. Dahil sa niloko niya ako. Niloko niya ako noon. At nung naloko na nga niya ako, naisip ko, hindi pala siya yung babaeng akala ko ay makakatuluyan ko. Lalong-lalo pa nung makilala ko na si Jenny. Alam mo, hindi ko talaga maiwasan na hindi isipin ng kinabukasan kasama si Jenny. Lagi niya akong napapasaya at napapakilig. Ang dami-dami pang sinabi ng kabarkada niya, Mama Mia, pero hindi ko na pinakinggan lahat. Isa lang ang naging malinaw sa akin noon. May Jenny pala, kaya siya nawalan ng gana sa akin ng tuluyan. Ang sakit-sakit. Para akong mamatay noon sa sakit, Mama Mia. Lagi kong iniisip na kasalanan ko na rin naman talaga ang lahat. Kung sana hindi ko siya niloko, kung sana hindi ko siya hiniwalayan at hindi ko siya iniwan,
Kung sana hindi ko siya tinake for granted, sana kami pang dalawa at sana hindi niya maiisip na makipagrelasyon din sa iba. Ang sakit, Mama Mia. Pinakamasakit yun na naramdaman ko sa tanang buhay ko. Parang dinurog-durog ng paulit-ulit na beses ang puso ko. Siguro toxic na talaga yung relationship namin mula nung nagkabalikan kami. Hindi. Toxic na simulat sa pol ang relasyon namin. Lalo pa nung lagi na lang akong naghahamon ng hiwalayan sa tuwing nag-aaway kami noon. Napaka-toxic na pala nun. Kaya alam ko, kahit anong pilit ko, kahit anong pakiusap ko, kahit anong effort ko ay hindi ko na maibabalik pa sa dati ang lahat. Hindi ko na maibabalik pa ang dati naming relasyon. Kaya alam kong dapat ko na siyang pakawalan. Mama Mia, sinulat ko ang kwento naming dalawa ni Tristan para po magbigay leksyon sa iba. Lalong-lalo na doon sa mga tao na ang akala nila ay mahal na mahal sila ng kanilang karelasyon. Kaya inaabuso nila. Kaya pinagtitripan nila para sa kanilang sariling kaligayahan at sariling ego. Sana bago mahuli ang lahat, ay tigilan nyo na yun. Lalo din sa mga taong parang nawawala ng gana sa kanilang relasyon. Sana imbis na humanap kayo ng iba, tulad ng ginawa ko. Sana wag nyong gawin yon. Bagkus ay lagi nyong isipin kung paano kayo nagsimula at kung bakit nyo minahal ang isa't isa. Lagi nyong balikan ang mga masasaya ninyong alaala. Kasi wala naman talagang relasyon na laging masaya eh. Oo, kapag nagsasawa ka na sa karelasyon mo ngayon at merong ibang umaaligid-aligid sa'yo ay masaya ang pakiramdam na yun. Masarap sa pakiramdam na may ibang nagkakagusto sa'yo. Pero lagi mong tatandaan, kapag umabot ang panahon at tumagal din ang relasyon mo sa panibago mo, ay dadating din sa punto na magsasawa din kayo sa isa't isa. Tulad ng ginagawa at nararamdaman mo ngayon sa present mong karelasyon. Kaya kapag naramdaman nyo ang pagkasawa, sana hindi maging solusyon na maghanap ng iba. Sana ang gawin yung solusyon ay mahalin palalo ang isa't isa. Naisipin palalo ang naging sakripisyo nyo para mapatatag lang ang relasyon ninyong dalawa. Mama Mia, sana bigyan mo rin ako ng pagkakataon para kahit papaano, kahit dito man lang sa channel mo, ay makausap ko si Tristan. So Tristan, mahal, miss na talaga kita. Kahit na mag-iisang taon na mula nung maghiwalay tayong dalawa. Ang totoo niyan, mahal, iyak pa rin ako ng iyak habang tinatype ko itong kwento ng buhay pag-ibig nating dalawa. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin kasi ako eh. Hanggang ngayon nagsisisi pa rin ako. Sorry talaga. Sana maghilom na ang trust issue na dinulot ko sa buhay mo. Sorry talaga na niloko kita dati. Pinagsisisihan ko na ng labis ang bagay na yon. Sising-sisi na ako sa mga ginawa ko sa iyo noon. Sinisisi ko ang sarili ko araw-araw. Kung bakit tayo humantong sa ganito. Kung bakit tuluyang nawala ang isang pag-iibigan ng akala ng iba dati ay perfect na. Salamat sa almost 6 years na pagsasama nating dalawa. Salamat sa mga alaala. Salamat sa pag-aalaga mo at sa pagmamahal mo sa akin. Maraming salamat, mahal, dahil naging bahagi ka ng buhay ko. Hindi ako galit. Hindi ako galit dahil pinagpalit mo ako sa iba. Hindi ako galit dahil nagmahal ka ng iba habang tayong dalawa pa. Bagkus ay hinahangad ko ang kasiyahan ninyong dalawa. Hinahangad ko ang iyong kaligayahan. Ganun kita kamahal. Kahit na ikakasakit ko, kahit na ikakamatay ko ay handang-handa akong tanggapin yon, makita lang kitang masaya at maligaya. I hope na makita mo na talaga ang tunay mong hinahanap. I hope na makita mo na ang babaeng makakapagbalik ng paniniwala mo sa pag-ibig. Sana mahal, sana maisip mong tabla na tayong dalawa. Quits na tayo dahil niloko mo na rin ako. At dahil maiisip mong quits na tayo, ay maisip mong magbagong buhay na at magmahal na ulit ng totoo. At ibalik ang dating Tristan na mabait,
marespeto, maunawain, at mapagmahal. Nagkasala ako sa iyo, mahal. Kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo kung bakit ka nagkasala sa akin. Hinahangad ko na sana hindi maging collateral damage ang babaeng nandun ngayon para sa'yo. Ang babaeng karelasyon mo ngayon, sana mahalin mo siya ng totoo. Sana wag mo siyang pasakitan. Sana wag mong isipin na lolokohin ka rin niya. Kasi yun ang nababalitaan ko, mahal eh. Lagi mong iniisip na lolokohin ka ng mga babae at mga tao sa paligid mo. Mahal na mahal kita. Paulit-ulit ko yung sasabihin at paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na miss na kita kahit wala na akong karapatan. Sana maging masaya ka ng tuluyan. Hanggang dito na lamang po ang sulat kong ito, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbabasa. I hope meron talagang natutunan ang iyong mga tagapakinig kahit konti mula dito sa naging kwento naming dalawa ni Tristan. Sana wag nilang sayangin ang pagkakataon na iparamdam sa mga taong mahal nila na mahal nila ito, at sana wag nilang i-take for granted ang mga taong totoong nagmamahal sa kanila. Hanggang dito na lamang po. God bless you at more power po sa iyong programa. Lubos na gumagalang, Rexy. Tunay nga namang may marami tayong mapupulot na aral mula sa kwento ni Rexy. Rexy, unang-una sa lahat, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Pangalawa, sana matagpuan mo na rin ang tunay na kaligayahan. Alam kong sising-sisi ka na sa mga ginawa mo. Ang unang hakbang para maging maligaya ka, Rexy, ay patawarin mo ang sarili mo. At sana patawarin mo rin ang ginawa sa iyo ni Tristan. Maraming salamat talaga sa pag-share mo ng kwento mo dito sa ating programa. At kung ikaw na nakikinig ngayon, sana may natutunan ka talaga sa mga pinagdaanan ni Rexy, at sana din kapag meron kang kwento na katulad ni Rexy na makapagbibigay ng inspirasyon o leksyon para sa aming lahat na nakikinig sa iyong kwento, sana ikwento mo yan sa atin. I-email mo lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Wag na wag kakalimutan na mag-like at share nitong video ng kwento ni Rexy, at wag na wag din kakalimutan na mag-subscribe at mag-click ng notification bell dito sa ating programa. Kung meron po kayong komento o kung anuman, comment ka lang ng comment, at maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.